Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Yeah. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po? Yes po, Your Honor, kasi public funds po siya. Kasi public funds. Okay. Kindly refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko, sa paggamit ng intelligence saka confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias, kundi necessity for practical reasons, di ba? Yes po, Your Honor. And idadivert lang yung totoong tao na sa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba? Yes po, Your Honor. So ang tanong ko, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo? Mapapansin nga natin yung paraan ng pagtatanong ng mga senator judge natin kung pro-impeachment nga ba sila or anti-impeachment nga sila. O panoorin ninyo yung mga paraan ng pagtatanong ng ating mga senator judge natin. Unahin natin si Senator Padilla, Sir Amy Marcos, at si Risa Hontiveros, Ping Lacson. So, pansinin ninyo yung pagkakaiba ng kanilang way ng pagtatanong. Mapapansin mo talaga kung sino sa kanila ang anti at pro. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Yeah. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po? Yes po, Your Honor, kasi public funds po siya. Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan? Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor. Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili Yes po. yung sinabing ibinili. Opo. At At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po. okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR. Yes po, Your Honor. Okay. Unless nga para dun sa pagbili o pagpabayad ng information. Yes po, Your Honor. So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan. Yes po, Your Honor. Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang
Tanging period lang po sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022. At based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice. Tanging mga acknowledgement receipts lang po. Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanungin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents. Yes po, Your Honor. Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan. Yes po, Your Honor. Okay. So, hindi ko rin kailangan tanungin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Pwedeng paulit po ng tanong. Kumpleto ba o hindi kumpleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Hindi po kompleto, Your Honor. Hindi kumpleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP? Hindi po, Your Honor. Naibigay po ba ito ng DepEd? Katulad nga po ng sinabi ko, Mhm. yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko. Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments. Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinubmit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po. Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments? Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po. So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan. Yes po, Your Honor. Kaya po namin ni-require na i-submit po yun. Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Thank you, Officer. Senator Judge Ontiveros. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Mauubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po ako na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Hindi po yun konklusyon.
Kung ang tinutukoy niyo po ay yung meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Hindi po kasi we require So hindi them. po final. Based Boss, on the AOM po, konti lang po oras ko, hindi po final. sa AOM po, yung AOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Ang wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ICBAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, na sabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what we did is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings about Kasi that. sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court, tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final. I-clarify ko lang po, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute. Naintindihan natin yon, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
That is a presumption po under joint circular. Misappropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a Senator presumption Judge po. Marcos. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Kaya nga, Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. yes, Yun, avail of I round two. am done, but I have questions kung may second round. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdagan ko na lang din noon, ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry. Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang halimbawa, John Doe, Jane Doe o Juan de la Cruz kasi alam naman natin na binambibili at reward for information na siyempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. So tanggap yun. Halimbawa nakita niyong medyo parang yung mga pangalan mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang-intelligence gathering. We base lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor. Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential fund. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PDEA at iba pa, NBI na ginawa ang halimbawa OVP in this case sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng yung audit, Mr. Attorney Wamil, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. So para sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
So last question, Kindly wind up. Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, in your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun? Yes po, Your Honor. All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na wala naman kayong observations, ano? Yes po. Sapagkat ang pinaggamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Mary Grace Piatos na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Kaya gumawa kayo ng observations. Yes po, Your Tapos Honor. yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Revilla, 70,000 at Patty Ting na 150,000, wala kayong observations. Dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. That's the way I recall it. All right. Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents? Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor. Ilan ng, well then my next question will not be answered because tatanong ko, ilan yung walang observations? Pwede ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor. Please. Papayag na kasi ako sa ballpark figure, basta't bigyan mo lang ako ng kasagutan. Anong total nung 845? Ano yun? 125 million? Out of the 125 million, ilan po? Sa first page po, with respect to the payment of rewards po, 59,787,000 pesos po, Your Honor. With other purchases naman po, umabot po siya ng around 15 million pesos, Your Honor. So ilan yung walang observations? Wala kayong observations. Bali, ang total po ng may observation namin ay around 75 million pesos po, Your Honor. 75 million sa may observations. So around 50 ang mga walang observations. Ganun ba? Yes po, Your Honor. And all right. So that is for the 125. Yes po, Your Honor. I don't have any time anymore. So it's okay. Thank you. Kindly refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko, sa paggamit ng intelligence saka confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias, kundi necessity Yes for practical reasons, di ba? Yes po, Your Honor. And idadivert lang yung totoong tao nasa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba? Yes po, Your Honor. So ang tanong ko, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo? Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po. Wala na po kami. Yan ang susunod yung tanong. No? Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical
parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon. Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad doon sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor. That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC. Kasi parang bitin. No? In fairness to the concerned offices or persons na ino-audit, dapat kumpleto yung due process, hindi ba? Yes, po, Kasi Your kung Honor. paper lang, magre-rely lang kayo sa mga submission, hindi nyo inaalam, you don't go further than that, di ba? Anyway, wala ka naman doon sa, hindi ka naman deputy commissioner pa o associate commissioner, so siguro, i-recommend mo na lang na i-amend yung inyong JMC. So my next question is, what would you consider as evidence of success of a particular surveillance operation and or intelligence information gathering activity? Ano yung evidence of success? Actually, walang specific na document yung sinasabi ng joint circular, pero nagbe-base po kami dun sa mismong wording po na dapat merong causal link between the successful intelligence or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. Okay. Would an after surveillance report or after intelligence report ng particular na agent, would it suffice para i-consider yung evidence of success? I'm not referring to the entire operation. Kasi kapag nagsagawa ng surveillance, nagsasagawa ng after surveillance report, whether negative or positive, would you consider that as evidence of success? Katulad po ng sinabi ko, tinitingnan po namin yung causal link. Kung may Ayun ang- causal link between the success and the information given by Yun the ang informer. problema kasi bitin nga yung inyong audit. So I would reiterate, i-recommend mo na i-amend ninyo yung inyong circular. Thank you. Ayan nga at napanood ninyo kung paano magtanong yung ating mga senator judges. Yung paraan ng kanilang pagtatanong ay mapapansin mo kung sino sa kanila ang pro at kung sino sa kanila ang anti. So comment down below nga kung sino ang napansin ninyong pro at kung sino ang napansin ninyong anti. So kayo na ang bahalang humusga base sa inyong napanood na video.